Nahihirapan ka bang matulog? O hindi na pagkakatulog dahil sa stress, trabaho, problema? Legendaring dahilan kung bakit ilang araw na siyang hindi nakakaidlip. May mga bagay na pwedeng maging positive o negative ang epekto. Nasa nagdadala talaga. Nakilala namin si Aris. Baka sa kanyang mukha ang labis na puyat at pagod. Hindi po ako nakakaramdam talaga ng antok kahit idlip po. Hindi po. Sobrang nahihirapan po ako. Hindi po ako makatulog. Sa ngayon po, 10 araw na po akong walang tulog. Meron po akong tulog doon mga 5 segundo lang po. Tapos hindi na po ako nakakatulog ulit po. Sa tuwing sinusubukan niya raw kasing matulog, Pag pumikit po ako tapos yung gusto kong matulog, hindi rin po ako makatulog. Parang may bumubulong po sa akin na huwag mong ipikit. Ganun po. So kapag pumikit po ako, wala po akong nakikita. Madilim po. Walang electric fan. Nag-aalala syempre ako kasi baka mamaya iba na yun. Kaya sabi ko nga sa kanya, mawa ka sa akin Aris. Gusto ko talaga siyang manumbalik sa dati. at wala raw naiisip na ibang salarin si Aris sa kanyang sinabi, kundi ang kanyang pag-gaming. Hulyo nitong nakaraang taon, natuklasan niya ang gaming world. Sa sobrang dami kong problema pong pinagdadaanan, nakakalimutan ko po yung mga problems ko kapag naglalaro po ako. Nagiging masaya po ako. Para bang wala po akong problema, ganun. Kaya nakapokus lang po ako sa paglalaro. Pero mali po pala. Hanggang tuluyan ng naadik sa paglalaro si Aris. Hindi na rin po ako nakakakain. Napapabayaan ko na rin po yung sarili ko. Kapag kumakain po ako, mga 2 subo lang, 3. Okay na po. Minsan hindi pa po ako nainom ng tubig. Kaya po bumagsak ko yung resistensya ko dahil sa puyat, paglalaro, napabayaan ko yung self ko. Humantong pa sa puntong hirap o hindi na siya talaga nakakatulog. Sinamahan namin si Aris na kumonsulta sa isang sleep specialist. Yung circadian rhythm, ito yung ating internal clock na nagsasabi sa atin kung anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising. Sa kaso ni Aris, meron siyang circadian rhythm sleep-wake phase disorder dahil nga dun sa kanyang palagi ang paglalaro at exposure dun sa blue light galing sa screen devices, nagkakaroon ng delay sa pagtulog. Yung blue light dun sa screen ng cellphone or ng tablet na ginagamit niya, nakaka-apekto dun sa production ng melatonin. So yung melatonin kasi, siya yung hormone na nagsisignal o nagsasabi na dapat nang matulog ang isang tao. So kung nababawasan yung dami nito sa oras na dapat siya'y matulog, nananatiling gising or alert ng isang taong gusto nang matulog. Ang dapat gawin, unang-una, bukod doon sa pagkakaroon ng sleep at wake na schedule, ay tigilan yung paggamit ng devices. At least mga 1 hour to 2 hours bago dun sa schedule na tulog. Babangon ka sa tamang oras, araw-araw, kahit wala kang gagawin. Pag-iwas sa pag-inom ng mga stimulants, katulad ng mga coffee, katulad ng mga energy drinks, malapit sa oras ng tulog. Sa ngayon po, sinusunod ko yung sinabi ni Doktora na kailangan matulog ng maaga para maagang magising. Hindi na po ako nagpupuyat. Kasi kapag nagpuyat po, sasakit yung ulo. Late kang magising, mangangayayat ka, masisiraan ka ng ulo. Dami pa pwedeng iba. Hindi lang po lahat ng yun. Totoo po mga sinasabi ko.
Paikot mo ba? Paikutan na. Paikutan na. Isa pa. Ka.